Isa pong magandang araw sa inyong lahat at ngayon po ay gagawa na po tayo ng bagong reaction video mula po to kay John Reps. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel, nasa description po ang link. Pero wag niyo rin po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Ang title po nito, hawak na ang patunay na si Duterte ang nagpasok ng 36 Chinese sa PCG. Simulan na po natin to para malaman po natin ang mga nilalaman po ng topic na to. Let's do this. Tahas ang sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte nakapasok sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard ang 36 na Chinese nationals na posible umanong mayroong pang miyembro ng Chinese military. Ayun na nga no mga kababayan ko. Nako talaga. Lumalabas na po ang mga lihim po no at lumalabas na po unti-unti ang mga kalinawan po dito sa issue na to ni ex-president Duterte no, nagpasok po pala siya ng mga Chinese po dyan no sa atin. Nako po, ano po kayang ginawa po ng mga Chinese na yan sa atin no? Diretso po natin to. Alamin ang buong detalye mamaya. At mga barkong pangdigma ng Amerika muling nag-operate sa karagatan ng Pilipinas bilang pagpapakita ng suporta nito sa Pilipinas. At abangan din mamaya ang live fire exercise ng South Korea kung saan sabay-sabay na pinaputok ang iba't ibang mga kagamitang pangdigma nito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Mag-subscribe po kayo kay John Reps no? Napakahusay ito. Tila ipinagkibit balikat lamang ng China ang panibagong mga pulisiyang planong ipatupad ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kaugnay sa naging utos ni Pangulong Bongbong Marcos hingil sa mas pagpapatatag pa sa koordinasyon ng maritime security ng bansa laban sa mga seryosong banta sa territorial integrity at kapayapaan sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Kibit-balikat lang kayo no, pero kailangan po namin gawin yan, kailangan po namin protektahan po ang teritoryo ng Pilipinas po no. Dapat lang po yan na ginawa po ng aming presidente dahil sobra-sobra na po ang pambubuli nyo no, dahil po hindi po kami pumapalag physically. Ngayon po ay talaga pong naglabas na po ng kaukulang utos po ang aming presidente para po ipagtanggol o palakasin ang aming maritime security. Kaya wala po kayong magagawa dyan, karapatan po ng Pilipinas yan. Bilang tugon dito ay sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang mga pulisiyang ipapatupad ng ating bansa ay hindi makakaapekto sa soberanya at maritime rights ng China sa naturang lugar. Kasabay nito ay sinabi rin ng naturang Chinese officials na umaasa raw ang kanilang bansa na sa kabila nito ay uobserbahan ng Pilipinas ang umano'y mga commitment at consensus nito sa China. Wala kayong pakialam kung anong ipatubad na batas ng aming presidente dahil yun ay batas po ng Pilipinas no. Kung hindi po kayo maapektuhan diyan eh ganun po talaga kayo eh. Wala po kayong galang no sa mga batas po na pinaiiral kahit na nga po yung international law po ay nilalabag ng bansa nyo o ng presidente nyo na si Xi Jinping. Wala kayong pakialam, napaka self-centered nyo, mayabang kayong bansa no. Pasintabi sa mga mamamayan na Chinese no, hindi naman po lahat yan. Yung gobyerno lang po talaga. Sobra pong gahaman po yan sa lahat no, nais pong kubkubin po lahat o nais pong sakupin po lahat ng teritoryo kahit po hindi na po nila pag-aari no. Kumbaga nambubuli po talaga yung ano na yan, yung Chinese government na yan no. Kaya po ito po ay ipinagtatanggol lang po ng aming presidente o pinapakita lang po ng aming presidente na meron po kaming umiiral na batas at sinusuportahan lang po ng ibang bansa rin ang international law no. Meron po kasing alliance po yan no, na talaga po ang mga bansa po ay may mga alliance o merong pagkakampi-kampi na which is nakikita naman po ng buong mundo na hindi ang Pilipinas ang may problema dito kundi ang China. Kaya po wala po talaga magiging kakampi tong China kung sakasakali po magkakaroon po talaga ng gera. Naku po, kawawa po ang China. Unang-una po no, sa mga hindi po nakakaalam, wala pong experience po ang China sa gera. Matagal na pong panahon po na sila ay gumera no. Hindi po tulad natin no, na meron po tayong mga active no, na nangyayari sa ating bansa. Lalo na rin po dyan sa parting Mindanao po no. Talaga pong may experience po ang ating mga Marines and lahat po. Meron po tayong experience no at hindi po takot ang Pilipino.
No, talaga pong lalaban po tayo kahit po napakalit po nating bansa, hindi po tayo pagagapi. Hanggang dulo po talaga makikipaglaban po ang Pilipino. Yan ang po ang dugong Pilipino. Ayun din ang mas mapayapang pamamahala ng sitwasyon sa pamamagitan ng mapayapang pakikipagnegosasyon. Matatandaan noong nakaraang linggo ay nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 57 na nagbibigay diin sa kanyang utos na mas palakasin pa ang maritime security and awareness ng Pilipinas sa maritime domain sa gitna ng mga bantang kinakaharap ng ating bansa sa territorial integrity, partikular na sa West Philippine Sea. At sa ibang balita naman mga kabayan, tahasang sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte nakapasok sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard ang 36 na Chinese nationals. Ayon sa isang panayam ng DZBB kay Barbers, nakatanggap siya ng impormasyon na sa Duterte administration nakapasok ang mga Chinese sa Philippine Coast Guard na posibleng nag-iispiya lamang anya. Ayun na nga, no? Yun na nga talaga po yun, no? Nag-iispiya. Kasi unang-una po, ano pong gagawin po talaga ng Chinese, no, sa ating Philippine Coast Guard? Diba? Kaya nga Philippine Coast Guard, di Pilipino. Ano pong gagawin ng mga Chinese po sa ating bansa? Diba po? Hindi naman po tayo bobo, diba? Para po, para manil lang po dyan, no, na para mag-isip na iba pang pakay nila, no? Yun na nga. Yun po talaga yan, no, mag-iispiya lang po yung mga yan. Dahil alam naman na po natin na meron pong madilim na balak po ang China po sa atin, no. Dahil po dyan sa West Philippine Sea. Malaki po kasi ang mapapakinabangan po nila dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo naman po, no, napakayaman po ng ating bansang Pilipinas, no, lalong-lalo na po sa natural na yaman. Real talk lang po yan, kaya po talaga pong pinag-iinitan po ng China ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kaya ito po talaga, meron po talagang naibunyag po talaga tungkol po dyan sa pagpasok po ng ex-president nating si Duterte ng mga Chinese dyan sa ating PCG. Nako, revelasyon po to, no? Ayon sa kongresista, nakakuha na rin siya ng mga larawan ng mga Chinese na ipinasok sa Philippine Coast Guard. Ilan ay may mga mataas pa niyang ranggo. Grabe. At ipapakita niya ang mga nasabing larawan kapag nagkaroon muli ng hearing. Isipin niyo yun, no? Matataas pa ang ranggo ng mga Chinese na yan sa Philippine Coast Guard na nakapasok sila, no? Grabe yun, men, grabe. Which is sobrang unfair, no? Na sobrang unfair po lalo sa ating mga Pilipino o sa ating mga Philippine Coast Guard po talaga na lahing Pilipino. Kasi kaya sinabi pong Philippine Coast, Philippine nga Pilipino dapat. Pero bakit po may pinasok na Chinese? Diba? Espiya talaga po mga yan. Sinabi ni Barbers na ang mga espiyang ito umano ang posibleng dahilan kung bakit nahaharang ng Chinese Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Palayasin na yung mga yan, yung mga Chinese na yan sa PCG. Nako, dapat matagal lang gawa ng aksyon yan. O maaring nagawa na rin siguro ng aksyon to, no? Pinalayas na yung mga Chinese dyan sa PCG, which is hindi naman talaga dapat. Meron dyang ibang lahi. Diba? Dahil tayo po ay Pilipino, kailangan mga Pilipino lang po ang nandiyan sa PCG. Nako, gawin niyo na po ang mga aksyon, nararapat na aksyon dahil dyan sa mga espiya na yan ay napapahamak po tayo. Baka nga po yung mga plano po na inside na plano po ng Pilipinas, no, patungkol dyan sa West Philippine Sea ay nililik na po. Kumbaga nag-i-intel po sila doon sa kanilang bansa, no, yung mga espiya na yan. Nako talaga. Dagdag pa ni Barbers, may mga nakarating na rin sa kanyang mga impormasyon na kapag nag-resupply mission sa Ayungin Shoal, inagugulat na lamang ang mga Philippine Coast Guard at Philippine Navy na sinasalubong na sila ng mga China Coast Guard. Ibig po sabihin noon talaga pong may nagchuchuchu dyan, no? May mga espiya po talaga sa Philippine Coast Guard. Dapat po talaga lahat ng mga Chinese na yan ay palayasin na po sa bansa natin. Yung mga nasa Philippine Coast Guard na yan. Dahil yan po ang nag-iispiya po talaga. Paglalahad ni Barbers, maaaring nakakuha agad ng impormasyon o nabisuhan agad ang mga China Coast Guard na may paparating na resupply mission, kaya agad na nakapwesto ang mga barkong ito ng China. Ang nakapagtataka naman po dito sa ating ex-president Duterte, no, na kung totoo nga to na dahil pinasok nyo itong mga Chinese na to na dyan sa ating Philippine Coast Guard, anong purpose po kaya?
ni ex-President Duterte na ipasok tong mga Chinese na to. Anong magigain po ng bansa natin o anong nagain niya no ng kanyang gobyerno noon nung siya nakaupo na nagpasok siya ng Chinese diyan sa ating Philippine Coast Guard, 'di ba? Kumbaga ano kayang napala niya o anong ibinigay sa kanya ng China, 'di ba? Kasi po pagtataksil po to sa ating bayan no, nakakahiya po sa ating mga bayani po natin tulad ni Rizal at ni Bonifacio kung ganito po yung ginagawa ni ex-President Duterte, 10 ng kanyang mga taga-suporta na talaga po mga pro-China, no? Dapat po ipaglaban po natin ang sariling atin, hindi po ganito. Wag po tayo makikialyado po sa kalabang bansa. Nako po, alam nyo na pong gagawin nyo, no? Nako, please naman po sana sa election po, alam nyo na, wag nyo na pong tangkilikin po yung mga pro-China, no? Mahiya po tayo sa bansa po natin, ako. Ipaglaban po natin ang ating inang bayan. Dapat din daw mahubaran ng maskara ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nasa likod ng pagpasok ng 36 na Chinese nationals sa auxiliary force nito. Sinabi ni Barbers na mahalagang makilala ang mga makabagong makapili na kumakampi umano sa kalaban kaysa sa mga kapwa Pilipino. Tama. Noong panahon anya ng Hapon sa Pilipinas ay mayroon na tayong mga makapili noon at ngayon ay meron na rin umano tayong mga makabagong makapili na pagsisibakin na yung mga yan, yung mga pro-China na yan, no? Dapat lang pagsisibakin yung mga yan. Dahil po talagang sila po ang talagang nagpapahirap din lalo sa ating bayan, no? Hindi nila iniisip po ang ating inang bayan. Kumbaga dapat po tayo ay dapat secluded po tayo mga Pilipino po, dapat tayo po ay sama-sama po lahat na lumalaban, no, sa kalaban. Hindi po yung meron pong ganitong mga modern makapili, no. Sana matrace po nila kung sino-sino po tong mga to at pagtatanggalin po yan sa serbisyo, no, ng madala. Nagsisilbi sa interes ng China sa ating bansa. Panahon na niya para imbestigahan at kilalanin ang umano'y mga walang konsensya at taksil sa bayan. Matatandaan sa pagtatanong ni Barber sa deliberasyon ng House Committee on Transportation noong mga nakaraang linggo, sinabi ni Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hilgavan na 36 na Chinese nationals ang inalis na nila sa listahan ng auxiliary force ng Philippine Coast Guard. Buti naman at inalis na pala, palakpakan natin siya. Dapat lang po yan na inalis yan at pauwiin sa bansa nila, no? Dahil po wala po sila talagang magandang gagawin po dyan sa Philippine Coast Guard, kundi mag-espiya lang. Ngunit sa mahigit 3 taon na silang nakapaloob sa Philippine Coast Guard, malamang ay may mga kasama na umano itong mga espiyang Chinese military at inalam na nila ang lahat ng mga estratehiya, mission and objectives, communication gadgets at duties and functions ng lahat ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Isa na sa mga patunay dito ay ang mga ilang beses na mahak na mga social media account ng Philippine Coast Guard. Kung iisipin, grabe ang nagawang kawalang hiyaan sa Philippine Coast Guard at dapat panagutin sa batas kung bakit umano nila ito pinayagan. Ang yun yung si President Duterte, no? Anong niya, kumbaga nakakadismaya, no? Na nagpasok nga siya ng Chinese diyan sa Philippine Coast Guard. Anong mahihita niya diyan, kumbaga, 'di ba? Parang leader ng bansa po natin siya, isa po siyang Pilipino, tapos ganun po yung ginawa. Nakakadismaya po talaga, no? Kumbaga po, nasayang po yung mga boto ng tao kasi po ngayon po talaga lumalabas na po yung mga katotohanan. Sumisingaw po. Minsan nga po mas madalas pa na mismong galing po sa bibig po nila, no? Dahil po sa mga kadaldalan nila, lalo po ni Roque. Nabubunyag po yung baho nila, no? Nangangamoy yung mga baho po nila. Maalingasaw, no? Kaya talagang talaga pong wag na po natin suportahan tong pro-China po, no? Well, mga kabayan, wala namang magagawa talaga ang Philippine Coast Guard noon kapag inutos na ni dating Pangulong Duterte ang gusto nito. At dagdag na balita, mga kabayan, naglalayag ngayon ang Carrier Strike Group ng Amerika na USS Theodore Roosevelt pabalik sa South China Sea matapos itong bumisita sa Singapore. Matatanda ang nag-operate ang Carrier Strike Group na ito noon matapos ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Na nga kaya nga manginig-ginig na yung China, 'di ba? Nag-atrasan yung mga barko nila doon, 'di ba? Yung nagkaroon sila ng doon, firing exercise doon yung US, 'di ba?
Siyempre ba naman napakalakas ng US, di ba? Kaya masasabi natin talaga na sinasabi ko sa inyo na ampaw po talaga yan China. Kumbaga puro bunganga lang yan, puro lang yan, puro salita lang yan, puro water cannon lang yan. Hindi po yan magsisimula ng gera. Maniwala po kayo. Kasi po, ilang beses ko na rin pong tinalakay na yung Taiwan po napakaliit pong bansa, hindi po nila magera-gera. Lagi pong may tension po sa between Taiwan and China pero hindi po nila magera-gera. Kaya po, wala pong kakayanan po ang China na magsimula ng gera kasi po marami pong mangyayaring krisis po sa bansa po talaga nila kapag sila po ang nagsimula ng gera. At sa Philippine Sea naman, patuloy namang nag-ooperate ang ERG ng Amerika o Amphibious Ready Group. Samantala, sa isinagawang live fire exercise ng South Korea ay ipinakita ng Korea ang kakayahan nilang labanan ang katabi umano nilang bansa. Yun o. Talagang ramdam na talaga kumbaga China kasi talaga po may kasalanan yan di ba? Kumbaga kung hindi po nagpo-provoke po ang China, hindi po magte-training lahat po halos mga malalakas sa bansa po na to. Kasi po, sobra po talagang bully ng China. Pero pag pinalagan naman sila, wala naman. Puro atras po naman di ba? Pero lahat po naman tayo, ayaw po natin ng gera, di ba? Pero po, mas maganda na po talaga yung handa po tayo. Tayong lahat po, mga mamamayan at lalong-lalo na po ang ating gobyerno. Dapat po nakahanda po tayo. Hindi lang po tayo pabanjing-banjing sa ganyang sitwasyon. Kasi po talaga pong may tension po talaga dyan sa West Philippine Sea. South Korea talaga. Saka unang-una rin po hindi rin po tayo pababayaan din ng South Korea kasi tumulong din po ang bansang Pilipinas noon. Meron po silang meron po silang gera noon Nakaalala niyo yung Battle of Yultong yung tumulong po ang Pilipinas doon. Nasa po nila pinarangalan po ang mga Pilipino noong araw doon po. Meron pong monument ang ating mga sundalo doon. Talaga po nasa history rin po yan ng South Korea yung sa Battle of Yultong. Ng bakyo. Magala ko ng bakyo. Ayun po ating pong nagawan po ng reaction to. Napakagandang topic po na to. Ayun na nga po Talaga pong sana po talaga yung mga mga naniniwala pa po sa mga pro-China po na Pilipino. Nako. Magsigising po kayo. Nako, sa bandang huli po tayo rin po ang kawawa dyan kung susuportahan pa rin nyo ang mga pro-China na yan Wag po kayong maging modern makapili mahalin po natin ang ating inang bayan kasi po Pilipino po tayo. Paglaban po natin ang ating bansa, suportahan po natin ang ating gobyerno, lalong-lalo na po ang ating presidente PBBM kasi po ginagawa po nila ang lahat para po labanan po ang napaka-bully po na bansa na China, which is hindi man tayo lumalaban ng physical pero naghahain po sila ng mga
mga batas po, no, na executive order na para palakasin po ang ating maritime and defense security dyan po sa West Philippine Sea. Suportahan po natin ating Pangulo, no, PBBM, kasi po siya po ang ating leader sa ating bansang Pilipinas. Maraming po salamat sa inyo lahat. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa akin channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po ako ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.